Check mic. Magandang gabi po sa kanilang lahat, mga minamahal. Welcome to your daily program, Jesus Miracle Hour. Agape Love Bible Study on the Air. Ito po ay ginaganap natin sa kalooban ng mga panahon, mula Lunes hanggang Linggo. At meron tayong mga paksa na tinatalakay para sa ating mga minamahal mga kapatid. Sa buong Jesus Miracle Crusade International Ministry, here and abroad, sa lahat ng mga born-again Christians, Pentecostal, sa buong mundo na nakikinig sa ating gawain. Ito po ay para sa lahat mga minamahal. Kaya mapapanood niyo tayo sa aking Facebook at YouTube account simula sa araw nito upang sa gayon ay masubaybayan po ninyo ang mga tatalakay natin. Sapagkat may lamang oras dito, kaya yung ating sasawang pag-aaral mayroong mga sa gabing ito, part 1, bukas, part 2, 3, hanggang sa matapos natin ating pinapaksa. Ang maging paksa natin mga minamahal ay isang paksa na hindi pa pinapaksa sa mga churches, sapagkat ito ay isang delikadong paksa na parang magiging paksa ng mga debate, kaya hindi tinatalakay. Pero hindi lahat of God's written word, papaksayin natin ang bagay nito para sa ikalilinaw ng lahat. Kasi maraming mga churches na nagtayo, mga religion, na hindi kumikilala sa Panginoon Kristo na Diyos. Para sa kanila, mahal Panginoon Kristo, tao lamang, angel lamang, propeta lamang, hindi Diyos. Kailanman din naging Diyos. Kaya dito, hindi lahat ng God's written word, bubuksan natin ang isipan ng mga pangunawa na sa mga kapatid para malaman lang katotohanan ng about Godhead. Na maging title natin paksa ay Mystery Revealed about the Godhead. Siya ba ang Diyos? Kaya para gabantayan natin mahal pa noon, ay magkasama natin sa panalangin na kailang Diyos ang mga makapangyarihan sila sa pangalan ng Jesus. So ito ay magtatalakay ng isang napakalagang paksa patungkol sa iwaga na yung pagka-Diyos. Kaya po maglagay ng salita ng karunungan sa aking bibig at buksan na rin po bawat kasipan ng pangunawa ng aking minamahal mga kapatid na nakikinig sa akin sa oras nito. At aking sinasaway lahat ng mga demonyo ng mga adlang, ng mga pag-alinlangan, mag-isakal ng mga puso. Because out from them even unbeliefs in those right now, and I bind all the power of darkness, anoint the word, O Lord. In His mighty name I pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise God. Mga minamahal, isang malaking katanungan ang sasagutin natin sa paksa nating pag-aaralan. Sabi sa Biblia, ang Diyos ay Espiritu. John chapter 4 verse 24 mismo, ang mahal pa nang sabi, God is a Spirit. Ang Diyos ay Espiritu. And they that worship Him must worship Him in spirit and truth. Sapagkat ang Diyos Espiritu, kaya ang pagsambang dapat gawin sa Kanya ay sa pagsamba sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat ang Diyos ay hindi tao. Ang Diyos ay hindi tao. Is a pure Spirit God. But is powerful. God is Spirit is an omnipotent God. Ibig sabihin, makapangyarihan sa lahat. Walang imposible sa mundo na hindi niya kayang gawin. Sa katotohanan, lahat ng nakikita natin ngayon, mula sa wala. In the beginning, the earth is empty. Ang mga katotohanan na makikita, marinig ninyo sa atin ngayon ay naiba. Alam natin maraming planeta. Nandiyan ang Earth, Venus, Mars, mga planeta, mga Milky Way, galaxy, the entire universe. Pero alam po ba niyo na in the beginning, God
made the heavens and the earth. Sa pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Yung langit, yun ang heavenly. Kung saan nandoon ang Diyos na Espiritu, the Holy Spirit God. At pagkatapos, earth. Yung mundo na kilalagyan natin, the planet Earth. In other words, among all other planets in the universe, unang nilikha ang planet Earth. Wala pa yung mga Venus, Mars, Pluto, Jupiter, wala pa yan. Uranus, wala pa yan. Earth lang. The very first creation of God is Earth. Heaven and earth. Heaven, the throne of God, and earth for living persons like us. Ngayon, in the beginning, ang mundo, walang anyo, empty. Ang nakasulat sa Biblia, sa Genesis chapter 1, kung aking babasahin, may kiling pag-aaral lang ito sa part ito. Hindi natin ito makukuha sa isang buhos. Itong pagsanto, may mga bahagi. Part 1, part 2, part 3, part 5. Hanggang hindi natatapos, meron tayong part. At mahaba ito mga minamahal. Sapat may lang ang ating oras, kaya part by part ang ating gagawin pag-aaral. Genesis chapter 1, verse 1. In the beginning, God created the heavens and the earth. Sa mga katuwid, maliwanag. Sa pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang langit tahanan ng Diyos at ang lupa ay tahanan ng tao. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. Yan. Sa mga katuwid, maliwanag to. Nang nilikha ng Diyos ang langit at lupa, ang earth, mundo, walang anyo. Kadiliman lang. Wala lahat ng nakikita natin. Kaya dito, nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay na nakikita natin sa mundo sa loob lamang ng 6 na araw at pagkatapos ay nagpahinga na. Verse 2, and the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the water. Kaya dito, ang Espiritu ng Diyos ay nagbibigay buhay. Kadiliman, wala lahat. Sabi dito, ang Espiritu ng Diyos ay kumilos at naglakbay sa lahat ng dako. At ang lahat ng dako na kanyang madanan, nagbibigay buhay. Kaya, sa puro kadiliman, ang unang nilikha ng Diyos sa unang araw ng kanyang paglikha ay ang liwanag. Verse 3 of Genesis chapter 1, and God said, let there be light. And there was light. And God saw the light, that it was good. And God divided the light from the darkness. And God called the light day, and the darkness is called night. And the evening and the morning were the first day. Sa mga katuwid, sa unang araw ng paglikha, ang unang nilikha ng Diyos ay liwanag. Liwanag. Nagkaroon ng liwanag at pinagati niya ang liwanag. Liwanag sa araw, tinawag niyang day, at liwanag sa gabi, tinawag niyang dark, tinawag niyang night. And God called the light day, and the darkness light. He called night.
At pagkatapos, nung nalikha na niya ang liwanag, nagliwanag na sa buong lupa. Liwanag na sa buong mundo. Pinagati niya, liwanag sa araw at liwanag sa gabi. Ano sunod niyang nilikha? Sa verse 6, nagsalita na naman ang Diyos. And God said, let there be a firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the water. And God made the firmament and divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament, and it was so. And God called the firmament heaven, and the evening and the morning were the second day. Ngayon, ano ang nilikha ng Diyos sa ikalawang araw? Sa unang araw, liwanag. At sa pangalawang araw, nilikha niya ang hangin at tinawag niya itong sky. Ibig sabihin, walang hangin, nilikha niya ng hangin at tinawag niya ito na langit, sky. Yun ang nilikha niya sa ikalawang araw. Ngayon, sino lumilikha? Lahat ng bagay, walang buhay. Pero dinaanan ng Espiritu ng Diyos. Ang Espiritu ng Diyos nagbibigay ng buhay. Pero, paano kumilos ang buhay? Sa pamagitan ng salita. Sa makatwid, ang manglilika ay ang Espiritu at ang salita ng Diyos. Pag sinabi ng Diyos na magkaroon ng liwanag, nagkaroon ng liwanag. Magkaroon ng hangin, nagkaroon ng hangin. Mula sa wala, nagkaroon ng meron. Dahil ganun kapangyarihan ng Diyos. Sa pamagitan ng Espiritu ng Diyos na nagbibigay buhay, sa pamagitan ng kanyang salita, ay kumilos ang buhay. At pagkatapos, sa verse 9, sabi dito, and God said, let the waters under the heaven be gathered together into one place, and let the dry land appear, and it was so. And God called the dry land earth, and the gathering together of the waters called the sea. And God saw that it was good. And God said, let the earth bring forth grass, the herb yielding seed, and the fruit tree yielding fruit and its kind, whose seed is in itself upon the earth, and it was so. And the earth brought forth grass and herb, yielding seed after its kind, and the tree yielding fruit, whose seed was in itself, after its kind, and so that it was good. And the evening and the morning were the third day. Ulitin natin. Sa unang araw, nilikha ng Diyos ang liwanag. Nagkaroon ng liwanag kasi puro kadiliman. Sa ikalawang araw, nilikha ng Diyos ang hangin. At tinawag ito na langit. Ngayon, sa third day, nilikha ng Diyos ang tuyong lupa at tinamnan ito ng mga halaman, mga gulay, mga pagkain, lahat ng uri ng gulay, lahat ng uri ng halaman, plants, ginawa niya sa ikatatlong araw. At pagkatapos, sa ikapat na araw, and God said, sa verse 14, and God said, let there be lights in the firmament of the heaven to divide the day from the night, and let them be for the sign and for season and for days and years, and let them be
for lights in the firmament of the heaven to give light upon the earth. And it was so. And God made two great lights, the greater light to rule the day, and the lesser light to rule the moon, to rule the night. And he made the stars also. And God set them in the firmament of the heaven to give light upon the earth, and to rule over the day and over the night, and to divide the light from the darkness. And God saw that it was so. It was good. And the evening, the morning, for the fourth day. Ngayon, ulitin natin ulit, para matanim sa isipan nyo. Ano nilikha ng Diyos sa unang araw? Liwanag, kasi puro kadiliman. Ano nilikha ng Diyos sa ikalawang araw? Ang hangin, tinawag niyang langit. Ano nilikha ng Diyos sa ikatlong araw? Nilikha ng Diyos ang lupa at tinaniman niya ng lahat ng uri ng halaman, mga gulay. At sa ikaapat na araw, sabi dito, nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay na nakikita natin sa kalawakan. Sa kalawakan. Walang araw, lumikha siya ng araw. To rule the sun by day. So ang araw para sa umaga hanggang sa hapon. Pagkatapos lumikha siya ng buwan. To rule the moon by night. And also he made the stars. So nilikha niya ang araw sa umaga hanggang hapon, at sa gabi na darkness na dahil matutulog na mga tao, nilikha niya ang liwanag ng buwan, liwanag ng mga bituin. At kasabay nito, doon niya nilikha sa isang universo ang lahat ng mga nakikita mga siyentipiko, mga galaxy, mga Milky Ways, mga heavenlies, mga planeta, na maraming planeta. Hindi na nag-iisang mundo, hindi na nag-iisang planet Earth. Dumami na mga planeta. Mars, Venus, Saturn, Jupiter, Pluto, lahat yan. Nilikha ng Diyos sa ika-apat na araw. Yun na. Tatanda natin. Pagtingin natin sa langit, nakita natin yung mga kalawakan, nakita natin ang araw, nakita natin ang buwan, nakita natin ang mga bituin, nakita natin ang mga, hindi nakikita ng mga pangkaraniwang mata, pero ito nakikita ng Hubble telescope na nakakarating sa kasulok-sulok ng mundo. Nakikita natin, pagtingin natin sa langit, ika-apat na araw. Sa mga katwid, nabubuna. Ano naman ang nilikha sa ikalimang araw? Basahin natin. And God said, let the waters bring forth abundantly the moving creature that hath life, and fowl that may fly above the earth in the open firmament of heaven. And God created great whales and every living creature that moveth, which the waters brought forth abundantly after their kind. And every winged fowl after his kind. And God saw that it was good. And God blessed them, saying, be fruitful and multiply and fill the earth and fill the waters in the seas, and let the fowl multiply in the earth. Ano nilikha ng Diyos sa ikalimang araw? Nilikha ng Diyos sa ikalimang araw ang mga isda at inilagay niya ito sa karagatan, seas. He made the sea para doon lalangoy yung mga isda. Mga balyena, mga napakalaking isda na nakita natin, mga malaki at maliit na isda. May layunin to. Lahat ng ito ay may layunin. Malalaman natin ang layunin ng lahat ng likha ng Diyos. So, sa ikalimang araw, nilikha niya ang mga pagkain. Sabihin natin yan, pagkain. Mga isda at mga ibon. Ngayon, dumating tayo sa ika-anim na araw. Ano nilikha ng Diyos sa ika-anim na araw?
Sabi dito, sa verse 25, and God made the beast of the earth after his kind, and cattle after their kind, and everything that creepeth upon the earth after his kind, and God saw that it was good. And God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. So God created man in his own image. In the image of God created him, male and female created he them. And God blessed them. And God said unto them, be fruitful, and multiply, and replenish the earth, and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth. And God said, behold, I have given you every herb bearing seed, which is upon the face of all the earth, and even tree, and the which is the fruit of a tree yielding seed, to you it shall be for meat. And to every beast of the earth, and to every fowl of the air, and to everything that creepeth upon the earth, wherein there is life, I have given every green herb for meat, and it was so. And God saw everything that he had made, and behold, it was very good. And the evening and the morning were the sixth day. Amen. So, ulitin natin. For final repetition. Ano nilikha ng Diyos sa unang araw? Liwanag. Bakit liwanag? Kasi puro kadiliman. Ano ang nilikha ng Diyos sa ikalawang araw? Hangin. Hangin. At ang hangin, tinawag niya na langit, sky. At ang hangin, alam natin, ang layo ng hangin, magbigay ng buhay. At sa ikatlong araw, anong nilikha ng Diyos? Lupa. Na tinaniman niya ng mga halaman, lahat ng uri ng halaman. Repolyo, sitaw, gulay, lahat ng gulay. Lahat ng nilikha ng Diyos, sa una hanggang ikalimang araw, may layunin. Sinabi ang layunin sa ikanim na araw para maging pagkain ng tao. Ibig sabihin, bago nilikha ng Diyos ang tao sa ikanim na araw, inuuna niya ang lahat ng pangailangan ng tao. Ngayon, anong nilikha niya sa apat na araw? The entire universe. Dati, planet Earth lang, nag-iisa lang. Sa planet Earth, wala yung mga liwanag na yan. Wala yung araw, wala yung buwan na yan, wala. The first creation of God is planet Earth. Heaven and earth. Langit para sa Diyos, trono ng Diyos, at mundo para sa tao. Ngayon, ano nilikha ng Diyos sa ikaapat na araw? Doon nilikha ng Diyos ang lahat na nakikita natin sa kalawakan. Pag tingala natin, alam agad natin na nilikha ng Diyos to sa ikaapat na araw. Nakikita natin ang araw, to rule the sun by day. Nakikita natin ang moon, to rule the moon at night, magkaroon ng liwanag sa araw. Nilikha ng Diyos ang sangkatutak, billions of stars sa buong kalawakan. Salita lang yan, ha? Let there be sun, let there be moon, let there be stars. Si Santa, naglitawan lahat na puno ang buong mundo ng buong isang universo, buong kalawakan ng mga between. Tapos, nagkaroon ng Milky Way, nagkaroon ng galaxy. Hindi natin ipapaliwanag yan, mahabang paliwanag yan. Nagkaroon ng mga naglilipar ang mga bato sa yung papawid. At ang planeta umikot ng walang nagbabanggaan. Ganun ang mikha ng Diyos. At may purpose lahat ng bagay na yan. Lahat ng ginawa ng Diyos may purpose. At ngayon, ano ang nilikha ng Diyos sa ikanim na araw? Doon nilikha ng Diyos ang tao.
Kasabay ng paglikha, una niya nilikha ang mga hayop, mga cattle, mga kalabaw, mga baka, mga tigre, mga leon, mga elepante, lahat ng klaseng hayop nilikha ng Diyos. May pagkinabang lahat, kabayo para sa kanya, kalabaw para sa araro, lahat ng bagay nilikha ng Diyos merong purpose, elepante, tapos mga tupa, mga kambing, mga para maging pagkain ng tao, mga baboy, pagkain ng tao. Ibig sabihin, hindi na magugutom ang tao. Tapos, nilikha din ng Diyos ng yung sa limang araw, nilikha ng Diyos ang mga ang mga isda, karagatan, mga libos niyang papawid, lahat ng mga lumilipad. At sa ika-6 na araw, makikita natin, doon na tayo lumitaw. Doon na lumitaw ang tao. Amen. At ang nilikha ng Diyos sa ika-6 na araw, all the beasts of the earth, lahat ng mga hayop sa bulupan ng kalat, lahat ng hayop sa unang panahon, nandun pa nga yung mga mga malaking dinosaur, millions of years ago, mga dinosaur yon. Nilikha ng Diyos lahat yan. Tapos yung mga maging pagkain ng tao. At pagkatapos nung kumpleto na, meron ng isdang tao, meron ng hayop ng tao, meron ng ibon ng tao, meron ng halaman, meron mga prutas, may mga puno. Kumpleto na. Saka nilikha ng Diyos ang tao. At ang sabi ng Diyos sa tao? Sabi, lalaki at babae silang nilikha. Ngayon, ano ang sabi ng Diyos? Ngayon natapos na lahat ng nilikha natin, mula unang araw hanggang kalimang araw, nagawa natin, lahat ng kailangan tao, wala silang gagawin, kundi kumain na lang. Magpasarap sa buhay. Likayin natin ang tao. Ngayon, sino nagsalita na likayin natin ang tao? Ang Diyos. Paano lilikayin ng tao? Sabi ng Diyos, likayin natin ang tao. Ayon sa ating larawan, wangis sa tanyo, kamukhaan natin. Sino nag-usap? Ang nag-usap doon, yung Diyos na Espiritu at yung Theophany of God, yung tao, na nilikha ng Diyos mula sa kanyang salita. Ano sabi? Sa John chapter 1 verses 1 to 3, pakinggan niyo mabuti. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. He was in the Word, but the Word knew Him not. But as many as received Him, to them gave He the power to become the children of God, those who believe in His name. At sa John chapter 1 verse 14, anong pinakamalaga? Anong pinakamalaga sa John chapter 1 verse 14? And the Word of God was made flesh and dwelt among us. Ngayon, dito tayo sa ating pinapaksa. Ano ang Diyos? Ano ang Diyos? Ang Diyos ay Espiritu. Ano pa ang Diyos? Ang Diyos ay may kasama. Mula po nung una. Sino yung kasama? Ang kanyang salita. Anong ginawa na daw ito? Anong ginawa ng Spirit? Binigyan ng buhay ang lahat ng bagay. Anong ginawa ng salita? Sinalita niya ang bawat bagay na may buhay para maging totoo. Ngayon, sino yung salita? Yung salita, ang tao. Yun ang kausap ng Diyos. Yun ang Theophany of God. Yun ang manifestation of God. The visible manifestation of God. To be seen.
by men because God is invisible. Para maging visible ang Diyos sa tao, yung kanyang salita, ginawa niyang tao. Paano ginawa ng Diyos sa salita? John chapter 1 verse 14. And the word of God was made flesh. Sa mga tweet, wala pa ang tao, hindi pa nililikha ang tao, nandoon na yung taong Diyos. God man. So, what is God? God is a spirit man. Ang Diyos ay isang espiritong tao. At yung tao na yon, ang lumikha sa atin, ay sa kanyang sariling wangis sa tayo. Kailan nilikha ang tao? Nang ayon sa kanyang larawan, wangis sa tayo. Kasi, ang tao, ang Diyos, lumikha ng isang special na tao. A very special man who will never see death. Ang Diyos ay lumikha ng isang special na tao na walang kamatayan, katulad niya. Ano sabi niya? Let us make man in our image, after own likeness. After own image. Ngayon, ito na. Kailan nilikha ng Diyos ang special na tao? Remember this. Ika-6 na araw, nilikha ng Diyos ang tao. Anong uri ng tao? Uri ng tao na mga lalaki at mga babae. God made man according to his image and likeness. Male and female created them. In other words, sa ika-6 na araw, lalaki at mga babae, maraming tao, nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng salita. Let there be people on earth. Let there be people on earth. At yung mga tao nilikha ng Diyos, sa ika-6 na araw, kasabay ng hayop, ang dugo ng mga tao doon, para mabuhay sa lupa, dugo ng hayop. Kung anong dugo ng hayop, yun din ang dugo ng tao, na nilikha ng Diyos sa ika-6 na araw. Pero, itong special na tao, kailan nilikatan na ito ang Diyos? Sa ika-7 araw. 7th day. Araw ng pamamahinga. Ngayon, araw ng pamamahinga, rest day ng Panginoon. At sa araw ng kanyang pamamahinga, sabi nga, tinignan niya ang nagawa niya sa loob ng unang araw, ang ika-6 na araw, it was very good, very good. Tuwan-tuwan Diyos, very good. Nilikha niya, mula sa una, ika-6 na araw. Pero sa ika-7 araw, nagpapahinga siya, doon siya gumawa ng special na tao. Niniligay niya sa mundo. Sa mundo, na marami ng tao, mga laki at babae, kumuha siya ng isang bagay doon na ginawa niyang Garden of Eden. Na doon, inilagay niya ang mga hayop na maamo. Nilagay niya ang lahat ng pinakamasarap na bungang kahoy, alaman sa halaman ng Eden. Tapos, anong ginawa ng Diyos? Kumuha siya isang timpal na lupa at pagkatapos, binasa niya ang tubig, pagkatapos, inanyo niya by the finger of God. He created man according to his own image and likeness. Sa kanyang wangis sa tayo, nilikha na niya ang tao. In other words, kung meron tayong sculptor ngayon na gumagawa ng mga larawan ng mga tao, ganun nilikha ng Diyos ng tao. Ang katawan ng tao mula sa alabok ng lupa. Nang mabunay yung katawang lupa, binigyan niya ng laman. Yung lupa, ginawa niyang laman. Na dito, nandun ang puso, nandun ang utak, nandun ang mga... Pero walang dugo, walang dugo. Yung nilikha ng Diyos na special ng tao, walang dugo. According to his own image and likeness, sapagkat ang Diyos na tao ay walang dugo. He was in a glorified body. He was not made
by means of dust. Ang Diyos na tao ay salita ng Diyos. Hindi siya ginawa sa lupa. Ang ginawa ng Diyos sa lupa, special na tao. Hindi sa pamagitan ng salita. Yung sa ikanim na araw, sa pamagitan ng salita, that there be people on earth, male and female. Ibang mga tao yon. May kamatayan yon. May dugo ng hayop yon. Pero itong special na tao, walang dugo. Nasa glorified body, according to the image and the likeness of God. Walang kamatayan. Ang nilikha ng Diyos, special na tao, walang kamatayan. Si Adan yon. Si Adan. Ngayon, ang pinapaksa natin, ano ang Diyos? Nasagot na natin. Ang Diyos ay espiritong tao. Espiritong tao na nasa maluwalating pangatawan, glorified body, at walang kamatayan. Yun ang special na tao, si Adan. Si Adan yun. Ha? Ngayon, bakit si Adan? So, nasagot natin yung kalagayan ng Diyos. Wala pa ang tao, tao na ang Diyos. So, maliwanag yun. Wala pa ang tao, tao na ang Diyos. At nilikha ang tao ayon sa kanyang sariling larawan ng isang nyo. Ay yung tao. Ngayon, special na tao si Adan. Bakit si Adan nagkaroon ng kamatayan? Bakit si Adan ay nagkaroon ng dugo? Iwalas na dugo. Bakit si Adan nawala yung kanyang glorified body? Bakit napalitan ng isang physical body na naging katulad ng mga nilikha niya sa ikanim na araw? Kasi sumuway si Adan sa utos ng Diyos. Sabi ng mahal pa noon, Diyos, Adan, sa lahat ng halamanan, ng mga punong kahoy, malaya kang makakakain, Adan. Maliban doon sa punong nasa gitna ng hardin, huwag mo itong kakainin, sapagkat ito ay isang bunga ng pagkakakilala ng mabuti at masama. Ibig sabihin, yung special na tao, parang bata, na hindi nakakakilala ng mabuti at masama. Puro kabutihan lang. Sapagkat siya, special na tao. Pero, ito pa, ha? Bakit ang lalaki, napaka-special sa Biblia, bakit ang babae hindi binamagi sa Biblia? Maliban doon sa mga talagang merong special role. Bakit lalaki lang? Kasi, walang babae na nilikha ang Diyos na special. Ang mga anghel sa langit, nilikha ng Diyos, ay sa kanyang sariling larawan, mga isa natin mga nasa glorified body, pero walang babae. Bakit kailangan magkaroon ng anghel na babae? Ano, maging asawa ng anghel na lalaki? Hindi. Walang sex sa langit. Kaya walang anghel na babae. Puro anghel na lalaki ang makikita mo sa Bible. Ngayon, special na babae. Bakit si Eva naging special na babae? Na nasa maluwalating pangangatawan din. Na hindi ginawa hindi ginawa ng tao, hindi ginawa ng Diyos sa kanyang kamay. Isang lalaki lang ginawa ng Diyos sa kanyang kamay, si Adan lang. Pero ba't nagkaroon ng babae? Sapat nakita ng Diyos na malungkot yung lalaki. Nakita ni Adan, bakit yung mga hayop, partner? Bakit sila nagpapakarami? Ba't sila nag-aanak? Bakit ako? Nag-iisa akong lalaki. Sabi ng Diyos, hindi mainam na ang lalaki nag-iisa. Kaya gagawa ko siya isang katuwang niya. Ginawa ng Diyos, pinatulog si Adan. Pagkatapos, sabi natin, the first operation made, ginawa ng kamay ng Diyos, dinukot ng Diyos ang loob ng katawan ni Adan at kinuha isang tadyang. At yung tadyang niya yun, ginawa niyang babae. Kaya ang babae nanggaling sa lalaki. Ang babae, pinanganak ng lalaki. Ang babae, tadyang ng lalaki. Kaya nga sabi ng Diyos, lalaki, huwag mong tatadyakan ang tadyang sapagkat tadyang mo yan. Baka mabali. Ngayon, ganito.
sa makatwid, siya dahil hindi talaga magkakasala. Sinabi niya kay Eva, may utos ang Diyos. Huwag natin kakain sapat sandan kayo natin yun, tayo mamamatay. Wala silang kamatayan, pero mamamatay sila. Sabi sa Biblia, the wages of sin is death. Ngayon, alam na natin yung istorya, natukso si Adan, si Eva, nung serpente, na pinasok ng demonyo. Yung si Satanas, pumasok sa katawan ng serpente, na parang hugis tao, tapos, tinukso si Eva. Yung pagkakatukso, hindi masanas na sinasabi ng mga pare, hindi masanas. Hindi kumain ng prutas si masanas. Sapat yung punong kahoy ng buhay, ay yung punong kahoy ng pagkakalang mabuti at masama, hindi namumunga yon ng bunga. Pero pag punong kahoy na bunga ng pagkakalang mabuti at masama, ibig sabihin, pag kinain mo yon, mabubuksan ang mata mo sa katotohanan. Ngayon, ano yung bunga na kinain? Section. Ibig sabihin, tinukso ni Satanas sa pamamagitan ng serpente si Eva, kaya nagkaroon tinatawag na serpent seed. Yung bunga ng serpente, napunta sa sinapupunan ni Eva. Tapos, nung kwan, sinabi ni Eva, kay Adan, hindi naman pala tayo mamamatay eh. Kita mo, buhay pa ako. Kinain ko yung bunga. Kaya si Adan, natukso na rin ni Eva. Kinain na rin niya si Eva. Kaya, nagkaroon ng dalawang anak si Eva. Dalawang anak ni Eva, si Cain ng panganay, anak ng serpente, at si Abel na pangalawa, anak ni Adan. Si Sangtian. Nagmula yung dalawa. Ngayon, paano sila nagkaroon ng kamatayan? Yung kanila kamatayang espiritual. Sapagkat nung nilikha ng Diyos, ang special na tao, walang kamatayan. Bakit walang kamatayan? He was made a living soul. Wala siyang kamatayan. Kapag ang tao namatay, yung katawan lang niya na nanggaling sa alabok, ang pupunta sa alabok. Pero yung taong kaluluwa, living soul, walang kamatayan yun. Kaya, yung kamatayan binabanggit dito, eternal separation from God. Pagkakawalay sa Diyos. Kaya pinalayas na sila sa Adan, sa paraiso. Pinalayas na sila doon. At nilagyan ng bantay. Yan ang kasaysayan ng creation. Ngayon, yung pinapaksa natin, patungkol sa katotohanan na ang Diyos na Espiritu ay tao, nasabi ng mahal pa ng Kristo, ako at ang may isa. Na sinabi ng mahal pa na ako at ang may isa, siya na tao, at ang Diyos na Espiritu, isang Diyos, sapagkat siya ay nanggaling sa Diyos. Ako ay nanggaling sa Diyos. Paano siya nanggaling sa Diyos? John chapter 1 verse 18. No man has seen God at any time, but the only begotten Son, which is in the bosom of the Father, yet declared Him. Walang sino man tayo nakakita sa Diyos. Subalit ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Diyos, yun ang Word of God. Siya ang nagpakilala sa tao. Word of God na nagkatawang tao, siya nagpakilala sa tao patungkol sa Diyos. Kaya sabi niya, ako at ang Ama isa. Kaya mga minamahal, yan ang part 1 ng ating pag-aaral. Malawak to mga minamahal kasi hindi pa tayo dumadating sa usapan ng mahal pa ng Kristo at ng mga audio. Sa usapan ng mahal pa ng Kristo at mga apostol, hindi pa tayo dumarating doon. Kaya ito, part 1 pa lang to. Kaya mga minamahal, dito muna tayo. Pasalamat sa tayo sa iyo, maraming salamat po sapagkat dito ay naipayag po ang kanyang katotohanan na ikaw isang tao, isang Diyos na Espiritu na nakatawang tao. Maraming salamat po sa inyo, mahal Panginoon. Salamat natin ang salamat sa pangalan. Mga minamahal, sapagkat may kililamay ating oras, kaya itong yung kapatid, Brother Rom Salcedo, pasamantalang nagpapaalam hanggang bukas na muli para sa ating susunod na pag-aaral sa salita ng Diyos. We love you so much, but our Lord Jesus Christ loves you more. Amen.